Sa episode na ito, pakinggan ang mga tunay na karanasan ni Sai at Clyde. Mga kwentong katatakutan na kanilang ipinadala sa sindakstories2008@gmail.com na nakaangkla sa katanungang bakit nga ba may mga pumapanaw sa mundong ibabaw na hindi pa rin tuluyang nakakatawid sa dapat nilang kalalagyan. Ano pa nga ba ang kanilang pakay dito sa lupa? Pakinggan. Oras na naman na. Hello Sir Red at sa lahat ng bumubuo ng HTV. Loyal listener here sa inyong podcast at sa YT. Ang aking ikikwento naman po sa puntong ito ay inilahad ng aking lola na pumanaw na. Noong nabubuhay pa po si lola, talagang nakahiligan po namin na magpakwento sa kanya ng mga nakakatakot at tunay niyang karanasan, maging ng kanyang pamilya. Ayon sa kanya, marami na daw po talagang pagpaparamdam at pagpapakita ng mga multo noong unang panahon sapagkat wala pang masyadong kabahayan sa paligid at hindi pa Kristiyano ang lahat ng tao sa lugar nila dati. Ito po ay karanasan ng ama ni Lola na si Lolo Morales. Si Lolo Morales daw po ay naging dating alkalde ng aming munisipalidad. Probinsyang-probinsya po talaga ang aming lugar at kung sa panahon ngayon wala pa rin masyadong gusali sa ibang sulok nito, lalong-lalo na po noon. Ang pamilya po ni na Lolo Morales ay nakatira malayo sa munisipyo kung saan siya nakahimpil at nagtatrabaho, kaya lagi raw po siyang ginagabi ng uwi considering na wala din pong gaanong sasakyan nung panahon nila. Ang ginagawa po ni Lolo Morales ay tinatyaga daw po talagang lakarin ang kalsada mula sa munisipyo pauwi sa kanila. May pagkakataon daw na pag nakakarating na rin siya sa kanilang bahay, tahimik lang siya at sobra ang pagpapawis. Didiretso na lamang daw po si Lolo Morales sa kanyang pagtulog nang hindi na kumakain ng hapunan at minsan ay hindi na nga din nagpapalit ng kasuotan. Sa almusal kinabukasan na lamang daw siya nagkikwento ng nakakahilakbot niyang nasaksihan kagabi. Tandang-tanda ni Lola ang kwento ni Lolo Morales. May isang gabi raw habang siya'y naglalakad sa kalsada pauwi. Sobrang liwanag at sumasabog ang liwanag na ito dahil bilog na bilog ang buwan. Naroroon din at napansin daw niya ang nagkikislapang mga tala kasabay ng mga ilaw mula sa mga alitaptap na nagsisiliparan sa mga katabing puno. Oo, at isang ordinaryong gabi lamang ito para sa kanya. Pero napansin daw niya na tila hindi normal kalaunan ang kanyang nararanasan dahil may mga taong nakikita siya sa may kalayuan. 9:00 na iyon ng gabi. Kumpara sa mga nakagawian, alam niyang wala ng taong naglalakad o tumatambay sa nasabing kalsada ng ganong oras. Sa mga kasama niya sa munisipyo, siya lang din ang umuuwi sa direksyon na iyon. Kitang-kita dahil din sa sabog nga ang liwanag ng kabilugan ng buwan at napansin niya na humigit kumulang 10 katao ang naroroon. Isa pang hindi ordinaryo ay nakasuot sila ng bahag at tapis na hindi naman sinusuot sa mga panahong iyon. Inisip na lamang ni Lolo Morales na baka may pinanggalingan lamang silang pagdiriwang na hindi niya alam dahil hindi siya naimbitahan. Sa kabilang banda, mas nasayahan nga siya dahil
meron siyang makakasamang maglalakad ng pauwi. Kaya gayon na lang ang pagbilis ng kanyang paglalakad para maabutan ang mga naaaninagan niyang tao. Ngunit nang maabutan na niya ang mga ito, laking hilakbot niya sa kanyang nasaksihan. Ang mga tao na naroroon ay kilala ni Lolo Morales. Pero Sir Red, ang mga ito ay matagal nang pumanaw. Ang iba sa kanila'y namatay na noong siya'y binata pa. Tinititigan niya isa-isa ang mga ito. Nandun na yung pakiramdam niya na nagsisimula ng manigas ang kanyang katawan at nagsimula ng pumatak ang malalamig na pawis mula sa kanyang muka. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang mga paa ay patuloy pa rin daw sa paglalakad matapos nun. Hindi sila tumitingin sa kanya na para bang hindi siya nila nakikita. Base nga daw sa pagkakasalarawan ni Lolo Morales, ang kanilang anyo ay katulad lamang sa ating mga normal na tao, ngunit ang kanilang muka ay namumutla. Naririnig din daw niya ang mga ito na nagsasalita ng pabulong. Hindi niya maintindihan pero parang paulit-ulit ang kanilang winiwika. Pinilit na lamang daw niyang umiwas ng tingin. Isang bagay na hirap niyang gawin dahil wari nga niya'y nakapako ang mga mata nito sa mga multong naglalakad na kasabay niya. Nang maibalik niya ang kanyang paningin sa kalsada, bumuelo na siya para bilisan lalo ang paglalakad. Nang makalagpas na siya, sinubukan daw niyang lingunin ang mga ito pabalik, ngunit wala na daw ang mga ito doon. Tandang-tanda ko rin ang kuwentong ito ni Lola. Sa kasamaang palad nga lang, Sir Red, tulad ng aking nabanggit, si Lola Linda kasi ay pumanaw noong taong 2021 dahil sa sakit na cancer. Namimiss ko po talaga siya, lalo sa mga kwento niyang nakakatakot. Si Lola lang din po ang dahilan kung bakit sobrang nahumaling ako sa mga horror stories. Ang mga kwento niya sa akin noon, bukod sa paulit-ulit pero hindi naman po nakakasawang pakinggan. Siyam daw na magkakapatid sina Lola Linda at lahat sila ay nakatira noon sa isang maituturing na malaki ng bahay ng mga panahong iyon sa isang malawak na bukirin. Very provincial talaga, Sir Red. Ang kanilang bahay ay pinagigitnaan daw ng mga kalsada at mga shortcut na patungo sa iba pang lugar ng munisipalidad, kaya marami po talaga ang tumatambay doon. Since wala nga din pong gaanong sasakyan, nagiging rest house din po ang bahay para sa mga manlalakbay. Tulad po ng aking nabanggit, naging alkalde ang tatay ni Lola Linda, kaya kilalang kilala daw po siya sa lugar dahil sobrang bait din niya bilang isang mayor. Okay lang daw sa kanya na pagbuksan ang kanilang bahay para maging serbisyo sa mga travelers. Bukod sa kanilang magkakapatid, nang panahon na mangyari ito ay may nakikitira sa kanila na kaibigan ng nanay ni na Lola at siya daw po ay si Marciana. Napabisita lamang daw po siya sa kanila at since malayo ang tirahan, pinatuloy muna siya ng tatay ni Lola sa bahay. Wala silang masabi kay Aling Marciana. Mabait ito at para makabawi nga daw sa pagpapatuloy sa kanya sa bahay, siya ang nagluluto at naglilinis nito. Siya rin po ang tumutulong din na mag-alaga sa pamangkin ni na Lola na baby pa that time dahil ang nanay niya na kapatid ni Lola ay teacher at everyday ay busy talaga sa eskwelahan. Hanggang sa isang araw, nagulat ang pamilya ni Lola nang bigla-bigla ay magsuka ng dugo si Aling Marciana.
Sa mga nakaraang araw, napapansin na nila na bumibigay ang katawan nito. Namamayat at mabilis na ring nahahapo. Hindi katulad dati na parang all around ang nagagawa. Agad na isinugod sa ospital at na-confine si Aling Marciana. Dahil doon, si Lola Linda ang inatasan ng kanyang kapatid na mag-alaga muna sa kanyang pamangkin habang nagpapagaling si Aling Marciana sa ospital. Isang gabi, si Lola at ang pamangkin niya lamang ang natitira sa bahay. Wala pa rin ang kanyang tatay ng oras na iyon at nasa munisipyo pa daw. Nasa trabaho pa ang iba niyang kapatid habang ang kanilang ina ay binisita pala si Aling Marciana sa ospital. Habang pinapatulog ni Lola ang kanyang alaga sa gawing sala, nagulat daw po siya nang bigla ay malakas na umalulong ang mga aso sa kanilang bakod. Maya-maya ay biglang may ingay din daw na nanggaling sa may kusina at ito ay yung tunog ng parang may nalaglag na planggana. Lumingon daw si Lola at doon nga ay nakita niya sa kusina na nakatayo si Aling Marciana. Nakita pa nga niya nung akmang papasok pa daw ito sa kusina. Nakaharap ang Ale sa kanya at kitang-kita nga din daw po ni Lola ang matamis nitong pagngiti. Kaya nginitian din siya ni Lola at kinausap pa nga kung, "Nakabalik ka na pala, Ate Marciana. Magaling ka na ba? Kasama niyo po ba si nanay?" Nakatingin si Lola sa karga niyang bata kaya nanibago siya dahil hindi man lang sumagot ng kahit isang salita o tumango man lang ang Ale. Muli niya itong nilingon at dito na po siya sobrang binalutan ng hilakbot. Nandun pa rin si Aling Marciana. Nakangiti, ngunit walang binti at paa. Dahil nang hilakbot ng sobra-sobra si Lola, ginusto daw niyang sumigaw. Ngunit hindi niya maipaliwanag bagamat nakabuka ang kanyang bibig ay wala daw kahit anong tunog ang lumalabas mula doon. Ang ginawa niyang ikalawa ay agad na niyang kinarga ang pamangkin at tumakbo na lamang papalabas ng bahay. Hindi niya alintana ang lamig ng hangin ng sandaling iyon dahil ang nangingibabaw sa kanya ay hilakbot. Dahil sa labis-labis na takot ay doon na siya napaiyak. Hindi pa rin naman tumitigil ang mga aso sa buong bakuran nila sa pag-aalulong. Mula daw sa labas, may bintanang nakatutok sa may sala. Muling sumilip doon si Lola ngunit naroroon pa rin daw si Aling Marciana. Nakatingin sa kanyang direksyon at nakangiti na animoy alam na alam kung saan sisilip si Lola. Itinaas pa nga daw ni Aling Marciana ang kanyang kamay at pagkatapos ay kumaway. Lalong napaiyak sa takot si Lola kaya tinalikuran na lamang daw niya ang bahay at lumayo ng kaunting metro. Tinatayang kalahating oras na ang lumipas nang may naaninagan siyang mga flashlight papunta sa kinaroroonan niya. Agad niya itong sinalubong at napabuntong hininga siya nang makita ang kanyang mga magulang at ibang kapatid. Umiiyak si Lola ngunit pinagalitan lamang siya ng kanyang ina. Ang nirarali ng kanyang nanay ay kung bakit daw nilabas ang kanyang pamangkin. Baby pa ito. Ang lamig ng klima sa labas at bukod nga daw doon manipis ang isinuot na damit ni Lola sa kanyang pamangkin. Nang aluin na daw po siya ng kanyang ina, doon na nagtanong kung ano ang nangyari. Bakit daw umiiyak si Lola Linda? Agad-agad ay isinaad ni Lola ang kanyang nakita at habang siya daw ay nakikwento,
Hindi pa man natatapos, nagkatinginan ang kanyang mga magulang. "Sigurado ka ba sa nakita mo?" tanong ng tatay niya. "Imposible naman yan, Linda. Wala na si Marciana. Pumanaw na siya." Hindi alam ang dahilan ng pagkamatay ni Aling Marciana. Ngunit dahil sa nakita ni Lola, siya mismo ang nag-udyok sa buong pamilya na magpanovena sa bahay para sa ikatatahimik ng kaluluwa ni Aling Marciana. Isa ito sa pinaka nakakahilakbot na karanasan ni Lola Sir Red. Maraming salamat sa paglalahad at naway magkaroon pa ng mahaba-habang oras para nang sa ganon ay akin din pong ma-relay ang iba pang mga kwento ni Lola. By the way, ako nga pala si Sai. Ako po ay Tubong Benguet. Talagang tambayan ko po ang inyong channel habang nag-aaral, nagre-relax o bago matulog. Ang dami ko na rin pong nadinig na nakakatakot na kwento dito sa channel ninyo, kaya't naisipan ko rin na isend ang mga nadinig ko at natatandaang nakakahilakbot na kwento ng aking lola. Once again, maraming salamat, Townhouse. Sa first 5 years, yung third floor po ng aming townhouse ay nananatiling bakante hanggang sa i-convert ito ng aking mommy at daddy bilang mini library at study area namin. Nang tumungtong ng kolehiyo ang aking sister, she would usually study doon sa room na iyon kahit po late at night. Lagi niyang sinasabi na kapag nakakatulog siya, may babaeng spirit na nagpaparamdam sa kanya sa third floor. Nung una ay tawang-tawa talaga ako sa sinasabi niyang ito. Nangingibabaw sa aking isipan noon, Sir Red, na sinasabi lamang niya ito para hindi ako pumunta doon at wala siyang kaagaw sa study area. Until a couple of years mula nang kwento niya sa akin ito, na noon ay parang akala ko'y bluff lamang. Itong half ng third floor namin ay naging isang big room na. So doon, nagsishare na kaming dalawa ng aking sister. Hanggang sa nag-alaga ng aso ang aking ate. Pero almost every night, minsan 3:00 ng madaling araw, nagigising ang kanyang alagang aso. Nagigising din kami noon, Sir Red, sapagkat non-stop na nagbabark yung aso ng ate ko. Hanggang sa sinasabi ko na palabasin na lang muna at baka magpupupo. Pero laging iginigiit ng aking ate na naroroon pa rin daw yung espiritu nung babae na una na niyang nakita at nagpaparamdam sa kanya. Ito daw ang dahilan kung bakit kahol ng kahol yung kanyang alaga. Hindi naman ako binabother kasi nung spirit na binabanggit niya, kung kaya talagang skeptic ako. And then fast forward for 5 more years. Ikinasal na ang aking ate at siya ay nag-move out. Eksakto po noon at pandemic na din. Yung iba ko pang mga kapatid at yung mga helper po namin sa bahay ay nagsiuwian muna sa probinsya since online classes naman na. Nagkataon noon na ako lamang ang naiwan na mag-isa sa bahay at kasama ko pa rin yung aso ni ate. Kailangan ko po kasi na mag-report on-site every 2 weeks kung kaya't kailangang may tao din sa bahay. Kadalasan ay doon ako sa kwarto ng aking mga magulang sa second floor na tutulog. At since ang kasama ko nga lang ay ang aso ng ate ko, nag-decide ako na doon na muna matulog sa ibaba para just in case may magnanakaw ay tatahulan lamang sila ng aso ni ate at magigising ako at saka ko po sila hahambalusin. Hanggang sa isang gabi, na-miss ko lamang na matulog sa kwarto namin ni na ate
kung kaya't nag-decide ako na doon na muna ng isang gabi. Pero yung gabing iyon ay hindi ko malilimutan. Alam ko sa sarili ko na I was dreaming. Nasa loob ako ng isang masamang panaginip. Doon ay otomatiko nakita ko ang isang black lady na nakatayo sa paanan ng aming bed. Iniisip ko, bakit hindi tumatahol ang alagang aso namin? Dapat nakikita niya ito. Siya kasi yung randomly na nagigising at bigla-bigla po talagang tatahol sa kawalan at sa kasisilong sa ilalim ng aming kama dahil sa takot. Pero nung gabing ito ay hindi siya nagkaganon. Hindi ko rin pumawari kung bakit hindi ko rin maigalaw ang aking buong katawan para silipin kung nasaan ang aso. Pero sa huling pagkakatanda ko, katabi ko siya. Pero doon ay wala. Hanggang sa bigla-bigla ay doon ko nga naisip. Hindi kaya ito yung sinasabi ng ate ko na lady spirit na matagal na po niyang ikinikwento? Nagising ako awa ng Diyos. Hindi ko mawari at hindi ko rin ma-explain, Sir Red, kung bakit nung pagkagising ko ay tila nalimutan ko ang ibang detalye ng aking panaginip. Bukod sa una kong nabanggit sa inyo na hinahanap ko yung aso, bakit hindi siya kumakahol o tinatahulan man lang yung nakikita ko na lady spirit o yung black lady na ito. Meron pang ibang nangyari sa aking panaginip na iyon na hindi ko rin matandaan na. So fast forward, nag-spend ako ng ilang araw nang hindi po umaakyat sa kwarto namin sa third floor. Pero kapag ako ay nag-work downstairs, either sa first or sa second floor, nakakadinig po ako ng mga bagay na para pong kusang inihuhulog. Wala namang karton sa taas pero ganun yung nadidinig ko. Parang nahuhulog na mga karton, mga upuan na itinutumba o kaya naman ay hinihila. Pero kapag i-check ko, wala naman pong kahit na anong nahulog o nag-move sa mga gamit namin doon. And then the worst came. Nalaman ko na lamang ng isang araw. Umalis na rin pala yung mga next door neighbor namin. Nabakante tuloy yung bahay dahil nga din sa pandemic. Pero maraming beses na madidinig ko po talaga na yung mga nagmo-move na mga upuan or table at nagbabang na mga doors ay galing sa kabila. Sa kabila na walang tao. Hindi naman ako ginugulo talaga ng spirit. Nagpapapansin lamang talaga siya. Pero I don't give a damn. Ini-ignore ko po talaga siya usually. Mas importante sa akin ang trabaho ko kesa sa matakot sa hindi ko nakikita. At night, sinusubukan ko na po na matulog nang nakaswitch on ang ilaw. Kapag daytime naman, nagpapatugtog ako ng radyo o kaya naman ay nanonood ng TV at nilalakasan ang volume. Pero ang pinakamalala na siyang nagpakilabot talaga sa akin ng todo-todo, Sir Red, nung bumisita ang aking boyfriend dati at umakyat po siya diretso sa kwarto namin sa third floor. Nagtaka ako dahil hindi po niya gawi yung ganun. Sa katunayan, mahiyain talaga siya. Hanggang sa living room lamang talaga siya. Pero nung time na iyon, umakyat siya dire-diretso sa third floor dahil ang sabi niya may nakita daw siya na umakyat at pumasok sa kwarto namin. Sinabi ko sa kanya na huwag siyang mananakot dahil mag-isa na naman ako mamayang gabi dito. Pero ang sabi niya, totoo na may nakita daw siyang umakyat at nakuha pa nga niyang magbiro, Sir Red, na baka daw meron akong ibang lalaki doon.
So sinearch niya talaga ang kabuuan ng kwarto namin sa third floor hanggang sa second floor pero wala siya nakita. Paglabas namin ng room ko, nagtungo naman ako sa room ng mga parents ko sa second floor. Tapos naman itong si BF ay bumaba na papunta ng living room. From the living room ay tinawagan niya yung phone ko to tell na naiwan niya ata yung car key niya sa room ko. Pareho kaming nagtaka kasi wala naman kaming ibang ginawa kundi ilapag yung mga gamit ko. Sure din siya na nasa pockets niya yung car key kaya sabi ko, sige, kukunin ko na lang pagkalabas ko dito. So agad-agad matapos ako na mag-CR ay dumiretso ako doon sa room namin sa third floor at tinignan ko po talaga lahat until nakita ko yung car key na nasa ibabaw ng bed. Weird para sa akin dahil alam ko na nung umakyat si boyfriend dito kanina sa third floor at nag-search ko na sinasabi nga niya na baka may kasama pa akong iba dito, nakita ko po talaga na kumakalansing iyon sa kanyang pantalon. At nung bumaba din siya, dinig ko pa rin yung kalansing kaya dun po ako nagtaka dahil nung pagbaba niya ay wala na yung car key. Ako naman ngayon na nagtanong, baka tinatakot lang niya ako at gumagawa lang siya ng eksena at kunwari ay nawawala yung car key. Pero ang totoo ay baka nilagay lang niya talaga doon. Pero honestly, kitang-kita kong sincere talaga si BF at kilalang kilala ko siya kapag nagsasabi ng totoo. Imposible naman daw na gagawin niya iyon hanggang sa nagkatitigan na lamang kami. Nawala na lamang din po kami sa focus nang bigla-bigla ay nag-switch on ng mag-isa yung telebisyon at lumakas ng bigla-bigla ang sound nun. As in parang may nagpihit po ng volume. Nagulat po ako at napayakap na lamang kay BF. Pinuntahan namin agad yung TV at sa laking gulat talaga namin, Sir Red, believe me or not, naka-switch on yung TV. Malakas pero hindi po siya nakasaksak. Nag-unahan talaga kami ng takbo papalabas ng bahay noon, Sir Red. Hindi ko alam kung paano i-explain pero alam ko sa sarili ko na ito yung nagpakita kay ate. The same spirit na nagpaparamdam at nanggugulo sa alagang aso namin at yung same na black lady na nakita ko sa panaginip. Siya rin marahil ang nang-trip sa amin nung araw na iyon. Hanggang sa nabuo na lamang sa aking matapang na kaisipan at damdamin na as long as hindi siya nananakit, hindi ko i-give up ang townhouse naming iyon.